with me, come, Prince, without delay. Taught by the Bible, led by the Spirit, we'll walk the heavenly way. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Amen. The last song, When We See Christ. Are you excited to see Christ? Amen. Are we excited? Amen. Amen. Sabi ng Panginoon, I come again. Kapag kayo'y kanyang kunin at dalhin sa kanyang tahanan kung saan niya handa sa bahay, sa langit. Amen. Tahanan hindi nasisira, hindi nabubulong. Kasama ang Panginoon sa langit. Amen. When we see Christ. Of times the days seem long, our trials hard to bear. We're tempted to complain, to murmur and despair. But Christ will soon appear to catch His bride away. All tears forever over in God's eternal day. It will be worth it all when we see Jesus. Life shall seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Sometimes the sky looks dark, with not a ray of light. We're tossed and driven on, no human help in sight. But there is one in heaven who knows our deepest care. Let Jesus solve your problem. Just call Him in prayer. It will be worth it all when we see Jesus. Life's run will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Life's day will soon be o'er, all storms forever past. We'll cross the great divide, through glory safe at last. We'll share the joys of heaven, a sharp, a holy
Ama naming Diyos, maraming salamat po, Panginoon, muli sa pagkakataon na kayo po inyong dinala sa bahay-sambahan upang purihin ka at itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa kasiguraduhan ng bukas na kayo po ay walang hanggang buhay. At salamat po, Panginoon, dahil alam po namin na pagkatapos ng karera namin dito sa mundong ito ay ikaw ang nag-aabang sa aming finish line, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil kami patuloy mong minamahal at kami patuloy mong kinaawaan, Panginoon. Salamat po dahil balang araw po ang aming pong paghirap, ang aming pagtitiis, ang aming pagpapagal dito sa lupa ay baliwala, Panginoon, pag nakita namin ang iyong mukha. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito at ingatan niyo po ang aming pong mga kapatiran nasa daan pa at kayo po ang makatid sa kanilang ligtas, Panginoon. Lahat po nito ay aming pong samot dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay manatili na katayo at basahin po natin ang Luke chapter 1 verses 1 to 37. Ako po sa verse 1 at kayo po sa susunod na talata. At sabay-sabay po tayo sa verse 37. Verse 1. Yamang marami ang nagpilit mag-ayos ng isang kasaysayan noong mga bagay na naganap sa gitna natin, alinsunod sa ipinatalos sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nangakakakita at mga ministro ng salita. ay minagaling ko naman pagkasiyasat na lubos ng pangyayari ng lahat ng mga bagay mula ng una na isinulat sa iyong sunod-sunod kagalang-galang na Teofilo. Nagkaroon ng mga araw ni Herodes, hari sa Judea, ng isang saserdoteng ang ngalay Zacarias sa pulutong ni Abias. At ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron at ang kaniyang ngalay Elizabeth. At sila'y kapwa matuwid sa harap ng Diyos. Nagsisilakad na walang kapintasan sa lahat ng mga utos at mga palatuntunan ng Panginoon. At wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth, at sila ay kapwa may pataw ng maraming taon. Nangyari nga na samantalang ginanap niya ang pagkasaserdote sa harapan ng Diyos ayon sa kapanahunan ng kaniyang pulutong. Alinsunod sa kaugalian ng tungkuling pagkasaserdote, ay naging palad niya ang pumasok sa templo ng Panginoon at magsunog ng kamangyan. At ang buong karamihan ng mga tao ay nagsisipanalangin sa labas sa oras ng kamangyan. At napakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa dakong kanan ng dambana ng kamangyan. At naglumihanan si Zacarias pagkakita niya sa kanya at dinatnan siya ng takot. Datapwat sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat dininig ang daing mo at ang asawa mong si Elizabeth ay manganganak sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mong Juan ang kaniyang pangalan. At magkakaroon ka ng ligaya at galak, at marami ang maliligaya pagkapanganak sa kanya. Sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon at siya ay hindi inom ng alak ni matapang na inumin at siya ay mapupuspos ng Espiritu Santo mula pa sa tiyan ng kaniyang ina. At marami sa mga anak ni Israel ay papagbaliking loob niya sa Panginoon sa kanilang Diyos. At siya ay lalakad sa unahan ng kaniyang mukha na may espiritu at kapangyarihan ni Elias upang papagbaliking loob ang mga puso ng mga ama sa mga anak at ang mga suwail ay magsilakad sa karunungan ng mga matuwid upang ipaglaan ang Panginoon ng isang bayang nahahanda." At sinabi ni Zacarias sa anghel, "Sa ano malalaman ko ito? Sapagkat ako'y matanda na at ang aking asawa ay may pataw ng maraming taon." At pagsagot ng anghel ay sinabi sa kaniya, "Ako'y si Gabriel na nananayo sa harapan ng Diyos at ako'y sinugo upang makipag-usap sa iyo at magdala sa iyo nitong mabubuting balita." At narito,
mapipipi ka at hindi ka makapangungusap hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito, sapagkat hindi ka sumampalataya sa aking mga salita na magaganap sa kanilang kapanahunan. At hinihintay ng bayan ni Zacarias at nangangagilala sila sa kaniyang pagluluwat sa loob ng templo. At nang lumabas siya, ay hindi siya makapagsalita sa kanila. At hinigap niya na siya'y nakakita ng isang pangitain sa templo. At siya'y nagpatuloy ng pakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga hudyat at nanatiling pipi. At nangyari na nang maganap na ang mga araw ng kaniyang paglilingkod, siya ay umuwi sa kaniyang bahay. At pagkatapos ng mga araw na ito ay naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth. At siya'y lumigpit ng 5 buwan na nagsasabi, Ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin sa mga araw nang ako'y tignan niya, upang alisin ang aking pagkaduwahagi sa gitna ng mga tao. Nang 6 na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ngalay Nazareth. Sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kaniyang ngalay Jose, sa angkan ni David, at Maria ang pangalan ng dalaga. At tumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumasa iyo. Datapwat siya ay totoong nagulumihanan sa sabing ito at iniisip sa kaniyang sarili kung anong bati kaya ito. At sinabi sa kanya na anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kaniyang pangalang Jesus. Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan at sa kanya'y ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David sa kanyang. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magkakawakas ang kaniyang kaharian. At sinabi ni Maria sa anghel, Paano mangyayari ito sa ako'y hindi nakakakilala ng lalaki? At sumagot ang anghel at sinabi sa kaniya, Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lilimliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya naman ang banal na bagay na ipinanganak ay tatawaging anak ng Diyos. At narito si Elizabeth na iyong kamag-anak ay naglihi rin naman ng isang anak na lalaki sa kanyang katandaan. At ito ang 6 na buwan niya na dati tinatawag na baog. Sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Pagpalain po pagkabasa ng salita ng Diyos, marino po tayong makaupo. Hello, sir. O kay tagal na panahon ako ay naghintay, katahimikang inaasam, di ko matagpuan, tunay na pag-ibig ang hinahanap, sa'yo pala, Jesus, ito makakamtan. Sa buhay ko, tanging ikaw, Panginoon.
laging tapat mula noon hanggang ngayon. Sa'yo natagpuan pag-ibig na walang hanggan. Panginoong Jesus, dakila kang tunay. O Jesus, ngayon at magpakailanman, ikaw ay nararapat na papurihan dahil sa pag-ibig mong sadyang wagas. Buhay ko'y iaalay sa'yo hanggang wakas. Sa buhay ko, tanging ikaw, Panginoon, laging tapat mula noon hanggang ngayon. Sa'yo natagpuan pag-ibig na walang hanggan. Panginoong Jesus, dakila kang tunay. Sa buhay ko, tanging ikaw, Panginoon, laging tapat mula noon hanggang ngayon. Sa'yo natagpuan pag-ibig na walang hanggan. Panginoong Jesus, dakila kang tunay. Amen. Salamat po sa Panginoon. Amen. Meron tayong ganyang mga awitin na katotohanang nagbibigay ng kaaliwan lalo na sa panahon na katulad po nitong ating kapanahonan. At salamat po, Sister Susan. At tayo po tumayong lahat. Buksan natin ang ating Bible sa Matthew chapter 7. Basahin po natin ang 2 talata, verses 24 and 25. Matthew chapter 7, 24 and 25. Alam niyo po, pagka tayo ay hindi naging aware sa nangyayari sa pandaigdigan, parang nakikita lang natin yung ating kapirasong daigdig o mundo dito sa Pilipinas, parang ito lang ang nangyayari, no? Pero kapag ka nadidinig natin, nalalaman natin ang nangyayari sa international news, lalo nating nakikita na ang salita ng Diyos ay talagang hindi nahuhuli. Talagang nauna na ang salita ng Diyos bago pa ang mga pangyayari. Kaya anuman po ang mangyari, ito po ay napakahalaga sa atin at sa ating mga anak at sa salit-saling henerasyon. Matthew chapter 7, 24 and 25. Basahin natin lahat ng malakas. Ready? Begin. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Last Sunday, ang mensahe po natin ay ang malinis na buhay. Mahalaga yung malinis na buhay. Ngayon po ay ang matatag na buhay. Matatag, kinakailangan po hindi lamang tayo maging malinis, kundi tayo maging matatag. Kailangan matatag. At kung matatag naman, dapat ay malinis din. Kaya magkakasama po ito, ang matatag na buhay. Tayo po sandaling manalangin, ang manaming Diyos. Salamat po ng marami
Kami nagpapasalamat na may ganitong pagkakataon na kami po ay magpaalalahanan at magpalakasan sa salita ng Diyos. At may mga tao po na hindi alam kung paano magpapakatatag kapag mga aktual na sitwasyon ang pangyayari sa buhay, doon nila nare-realize na hindi nila kaya ang dumarating na pagsubok o dumarating na trahedya o dumarating na pangyayari sa kanilang buhay. Kaya narito ang iyong salita na nagbibigay ng liwanag para kami ay maging matatag at sa lahat ng aming haharapin, ngayon man o sa hinaharap, ay mapagtagumpayan namin at kami maging handa in advance. Sa gayon po ay hindi kami matabunan o madaganan at kami mawasak. Kundi bagkos, kami po ay maging mga matagumpay dahil mo. Kaya patnubayan mo po kami, O Panginoon, maging ang mga nasa online, anuman ang kanilang lahat kami, anuman ang lahat ng aming haharapin, pinapasan, mga nagdadalamhati, naming mga kapatid, mga may kalungkutan, at ang aming bayan na nahihimlay sa ang marami kawalan ng pag-asa, kalungkutan, kahirapan, kapighatian, ay dalangin namin na ikaw na po ang magpadala ng iyong salita sa abot ng magagawa upang mabuhayan ang loob ng aming mga kababayan at lahat kami tumingin sa iyo. Dalangin namin ang patnubay mo ngayon sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Makakaupo na po. Ang matatag na buhay, napakasarap po maupo sa isang upo ang katulad ng inuupuan natin na alam natin hindi tayo ibabagsak. Pag upo natin ay kaya tayong buhatin dahil matatag. Kaya 4 ang paan yan eh. Kasi kung 2 lang ang paan yan, hindi yan matatag. Ano? Kung 3 lang, hindi rin matatag. 4 at least, yan, matatag. So, kaya kanya nang dalhin. Naalala ko nung kami mga kabataan at kami ni Yaya na uminom, tinuturo, alam yung mga nakatatanda, siya minsan nagtuturo uminom eh. Aalokin ka ng isang tagay, ang tawag na, aalokin ka ng isang tagay. Pag binagbigyan mo naman, hindi ka titigilan. Sabi nila, pagka isa lang ang paa, hindi makakatayo. Gawin mong 2. Ikaw naman, nagdadalang hiya ka, tatanggapin mo yung pangalawa. Pag tinanggap mo yung pangalawa, sasabihin na, kung matatag ang 2, mas matatag pag 3. Mas matatag pag 4. Hanggang mamaya ikaw wala ka na, hindi ka na matatag, pasuray-suray ka na. Baliktad baliktad ang filosofiya. Pero ginagamit nila yung salitang matatag, pero sa maling paraan. Para lang maingganyo ka na mag-join sa kanilang ginagawa at makisama ka. Hindi sa lahat ng panahon ay tama ang makisama. Kaya ang tangi lamang ng tao na pwedeng pakisamahan sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, ang pwede niya lang pakisamahan ay ang Diyos. Ayan, Hindi sa lahat ng bagay, pwede tayong makisama sa tao. Kaya dapat matuto tayong pumili alin ang ating papakisamahan. Dahil ang Diyos lamang, kahit magulang, may mga pagkakataong hindi natin pwedeng pakisamahan ang ating mga magulang kung sila'y gumagawa na ng mali at inililigaw ang tao sa pananampalataya. Kaya nasisira yung samahan minsan ng pamilya na ang sabi nga ng Panginoon ang dala ko ay tabak. Pag aalitin ko ang ama sa anak na lalaki at ang ina sa anak na babae. Ang katotohanan kasi, sabi nga natin, the truth divides between truth and error. But the truth unites those who loves the truth. Now, those who love the truth, they will be united in the truth. And they will walk in the truth. So, sabi po rito, ang matatag na buhay, therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. The rain descended, the floods came, the winds blew, and beat upon that house. And it fell not, for it was founded upon a rock. Ito ang description, picture words, na ginamit ng ating Panginoon to describe ang matatag na buhay ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Sabihin, rock ang bato na yon. Kaya mo magtayo ng city sa ibabaw. Parang ito, Soldier's Hill. Ang ilalim natin ay adobe, kumbaga.
matibay. At yung bahay na yon ay dumating ang malakas na baha, dumating ang malakas na ulan, dumating ang malakas na hangin, hinampas yung bahay na yon, hindi nagiba kasi matatag ang pundasyon. Kaya makikita natin ang tatag ng buhay ng mga tao ay pundasyon. Matibay na pundasyon at mga quality materials na ginagamit. At dito, pinakikita sa atin ng salita ng Diyos na yung salita ni Jesus, yung aral ni Jesus, kapag ito ang ating pundasyon at ito ang materyales na ginagamit natin sa pagbibuild ng ating buhay, walang pagsubok na darating sa inyo na kaya kayong igupo o kaya kayong gibain. Basta huwag kayong aalis sa ibabaw ng matibay na salita ng Diyos. Kasi ito'y katotohanan, walang pwedeng bumalik ng katotohanan. Ito'y salita ng Diyos, kaya hindi pwedeng hindi ito mangyayari at hindi ito magiging matagumpay. Kaya sino mang tao na salita ng Diyos ang kanyang pundasyon, ibig sabihin, ito ang simula at ito ang dahilan ng anumang ilalagay mo sa buhay mo. Ano yung aalisin mo, hindi inaayunan ng Bible. Ano mang tatanggapin mo sa buhay mo, yung mga inaayunan lang ng Bible. Yung buhay mo magiging matatag. At ano man ang dumating sa buhay, matatag ka. Hindi ka babagsak. Now, una po, titignan natin, ano ang mga hindi magbibigay ng katatagan? Na pinagkakamali ng mga tao na sa pamamagitan nito, siya ay magiging matatag. Ano ang mga hindi magbibigay ng katatagan? Number 1, wrong reasoning. Wrong reasoning. Mababasa niyan sa Colossians chapter 2 and verse 8. Ang mga tao ay we are a reasoning, we are men of reasons. We are men of reason. Marunong tayong mga tuwiran, magtimbang, at humanap ng ating sariling pipiliing inaakala nating tama. So anong hindi magbibigay ng katatagan sa atin? Number 1, na walang masama sa reasoning because it's God-given. But there is what we call the wrong reasoning. Colossians 2:8. Ano po ang nakalagay sa Colossians 2:8? Tignan po natin. Ang wrong reasoning ng tao. Beware, lest anyone spoil you through philosophy. O, di ba subject yan sa college? Philosophy 101. Philosophy, kung anuan. Kaya maraming mga philosophers, they reason. What is right, what is wrong, what is the truth, and what is false. Kaya sabi rito, ang wrong reason, anyone spoil you through philosophy. Yung salitang spoil, pagka meron tayong panis na ulam, sabi natin, spoil. Food. Pero hindi yun ang ibig sabihin nitong spoil. Ginagamit yung salitang spoil kapag kami gera at yung mga natalo sa gera, sinasamsaman nila ng kung ano yung mga gamit na makukuha na, lero, sapatos, kumbaga, barel, uniform, kukunin nila lahat yon, yung kanilang dalang sasamsaman nila. Dito, sinasabi ng Bible, mag-iingat kayo na baka kayo ay samsaman. Samsaman, alisin yung mahalagang nasa inyo. Yung mga tama na nasa inyo, dahil ng maling filosofiya, aalisin pa sa inyo. Kaya may mga taong dati nang naniniwala sa Diyos, pinalaki ng mga magulang na naniniwala sa Diyos, lumakas sa simbahang naniniwala sa Diyos, nag-abroad, pumasok sa kolehiyo ng mga teacher hindi naniniwala sa Diyos. So yung kanilang philosophy, yung kanilang reasoning why there is no God, nadinig niya. And then, sumang-ayon siya sa reasoning ng mga professors sa universities and colleges. And then, bago siya magtapos, hindi na siya naniniwala sa Diyos. Sinamsaman siya. Nawala na sa kanya yung mahalaga. Yung pagsunod sa magulang. Naging too independent. Wala na. Pagdating ng 18 years old, wala na ang magulang. Hindi na, basta gusto ko, hindi niyo ako mapipigil. 18 years old na ako. Wrong philosophy. So, hindi yan magbibigay ng katatagan. Wrong reasoning. Now, merong tamang reason. Yun yung Bible or biblical reason. Pag hindi kinakalaban ng Diyos,
tamang pangangatwiran pag inaayunan ng Diyos. Pangalawa, wrong rituals. Pag sinabi nating ritual, ito yung lagi ng taong mga ginagawa na pinagagawa sa atin. Colossians 3:13 to 17. Una, wrong reasoning. Pangalawa, wrong rituals. So kung ating reasoning gagamitin natin, huwag nating gamitin laban sa katotohanan, yung reasoning. Pag nakita natin yung katotohanan ng salita ng Diyos, yung reasoning natin, ipasasakop natin, iaayos natin. Wrong rituals. Sabi dito, forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Next, and above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also you are, maybe that is chapter 2, Colossians chapter 2. Continuation. Colossians chapter 2. Colossians 2:13. Yeah. And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, had quickened together with him, having forgiven you all trespasses, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Yung law ang pinag-uusapan. And having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it, nang siya ay mag-resurrect. Ngayon, etong sabi, let no man therefore judge you in meat. Yan ang kanilang ritual. Meron silang ritual na pag ganitong panahon o ganitong klase ng karne, hindi sila kakain. Pagkakarne ng walang kaliskis na isda, hindi sila kakain. Pagkarne ng hayop na walang biyak ang paa, at hindi ngumunguya ng damo, hindi nila kakainin. So meron silang ritual. Kaya sabi dito, ngayon kayo mga Kristiyano, ganun ang Hudyo, yun ang utos sa kanila. Pero kayo mga Kristiyano, let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holy day. Iba yung holiday sa holiday. Yung holiday, it's holiday na dedicated to God, iba naman yung holiday, time para magbakasyon tayo. Or of the new moon, or of the Sabbath days. Kaya hindi tayo nangingili ng Sabado, kaya tayo ay linggo, or every day, pwede tayong manambahan. So sabi ng Bible, huwag kayong, yung mga practices na yan, yung mga ritual na yan, yung karne, yung iinumin, yung araw na ipangingilin, yung nag-observe kayo ng full moon, new moon, which are a shadow of things to come. But the body is of Christ. Nakakita na ba kayo ng aso na gustong kainin yung ibon, na lumilipad yung ibon, ang hinahabol niya yung anino, sinisikap niya kagatin yung anino ng ibon, ay hindi mo yun makakain. Hirap na hirap yung aso dahil pinipilit niyang habulin at kagatin yung anino ng ibon. Hindi yung ibon sa taas, yung anino nasa baba. Ay hindi niya makakain yung ibon. Ngayon, ang sinasabi dito, a shadow of things to come. So yung mga, ito lang ang kakainin ninyo, ito lang ang iinumin ninyo, ito lang ang araw na mangingilin kayo. Sabi ng Bible, which are a shadow of things to come. But the reality, the actual meaning, teaching of this is Christ. Kaya nung dumating si Kristo, yung mga ritual na yan, wala na. Kaya hindi na tayo nangingilin ng Sabado, wala tayo nung pag Biyernes Santo, hindi tayo nakain ng karne. Hindi tayo ganun, hindi tayo nag-observe ng full moon o Sabbath day o kung anong ginagawa nila. Wala na yon, wrong rituals. So, hindi tayo titibay sa mga maling ritual na yan. Pangatlo, wrong religion. Wrong religion. Colossians 2:18. Una, wrong reasonings, wrong rituals, wrong religion. So kung palagi nang ginagawa ng ating pamilya, pero mali pala, hindi kayo magiging matatag doon. Stop it. Kung ginagawa ng ating pamilya, pero hindi naman itinuturo ng Biblia, that ritual, that tradition is nonsense. Hindi ito ikatitibay ng Kristiyano. Kristiyano na tayo tagasunod ni Kristo. Colossians 2:18 and 19. Let no man
beguile you of your reward in a voluntary humility and worshiping of angels. Voluntary humility, and then nagpapakumbaba ka, and then naging practice sa Kolose na sila ay sumasamba sa mga anghel, intruding in those things which he had not seen, vainly puffed up by his fleshly mind. Nagiging mayabang sa pamagitan ng makalamang kaisipan o makasariling kaisipan, and not holding the head, hindi nananangan kay Jesus, from which all the body by joints and bands, having nourishment ministered, and knit together, increased with the increase of God. Lumalago na ang Diyos ang may gawa. Pero ito, false religion. Sila ay pinasusunod, sila naman ay nagpapakumbaba, nagpapasakop sila, at sila ay sumasamba sa maling sinasamba. They worship angels. Hindi kayo titibay sa maling panambahan. Kaya tayo, wala tayong mga ribu-ribulto, hindi tayo lumulot sa mga santo, mga santa, it's wrong. It's wrong. Walang masama sa ribulto, ha? May ribulto lang, walang masama sa ribulto. Pero kapag ang ribulto sinimulan ng hainan, luhuran, paglingkuran, dasalan, mali na. Ayon, kaya nagiging mali. Pero kung ribulto lang, ribulto ng magulang, ribulto ng bayani, ribulto ng mga sikat na tao, hindi niluluhuran, hindi dinadasalan, walang problema doon. Pero kapag ka nagsimulang ito'y dasalan, at ito'y katakutan, at ito'y pakabanalin, at buhatin, at ipagprosesyon na, ay Diyos-Diyosan ang tawag ng Bible dyan. Tinatawagan na ng tao. Kaya, wrong religion. Get out from wrong religions. Kung tayo nagising na ang Baptist ay mali, alis sa Baptist. Kaya ano man ang kinagis na natin, pag nakita nating mali, hindi kayo magiging matatag dyan. Iwanan. Kung nagising kayo, yun ang hanap buhay natin, ay mali, nalaman nating mali hanap buhay natin, di iwanan natin, magbago tayong hanap buhay. Ganon. Then Colossians 2:20-23, wrong regulations. Wrong regulations. Hindi kayo titibay dyan. Ano ang hindi magbibigay ng katatagan? Wrong regulations. Colossians 2:20. Wherefore, if ye be dead with Christ from the rudiments of the world. Rudiments, mga pangunahing aral ng mundo. Why as though living in the world are ye subjects to ordinances, yung mga utos. Touch not, taste not, handle not, which are to perish with the using after the commandments and doctrines of men. Napansin niyo yun? Yung mga utos na touch not, taste not, yung mga yon, na ang sabi rito, after the commandments and doctrines of men, hindi after sa Diyos. Which things have indeed a show of wisdom in will worship, that's will worship, and humility, and neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh. So lahat ng yon, it just satisfies the flesh, ang natutuwa lang yung laman, pero hindi natutuwa ang Diyos. Hindi tayo magiging matatag doon. Kaya anumang laman lang ang natutuwa, hindi natutuwa ang Diyos doon. Wrong reasoning, wrong rituals, wrong religions, and wrong regulations. Now, paano susubukin ang ating katatagan? Balik tayo sa Matthew chapter 7. So nakita natin ang mga bagay na hindi tayo magiging matatag. The wrong things na pinagtitiwalaan ng tao o kinasanayan ng tao. Now, there are also things wherein you will be tested and your stability will manifest. Haharap, tatatag, lalabas ang ating katatagan. Paano susubukin ang ating katatagan? Matthew chapter 7 verse 25. Sabi rito, and the rain descended, the floods came, the winds blew, beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Nang subukin ito, na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato, lumitaw, siya'y matatag. Tama ang kanyang pinagsaligan. Pero merong yung karugtong niya, na hindi na natin binasa, may nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan, nang subukin, bumagsak. So paano tayo susubukin? 3 pagsubok ang inilagay po dito. Number 1, through the things of this world. Yung rain. The rain speaks of material things. Kaya ang tawag natin dyan ay materialism.
Kaya kapag ka ang tao, materialoso, tama ba yun? Materialista. Nag-asawa ka ng materialista. Ay, yung mga weakness niya, material. Bill mo ko yun, bill mo ko niyan. Ang taas ng maintenance niyan. Kasi ang sakit niya, bill mo ko. Material. Pagka wala siya nun, nakakita siya ng maganda sa kapwa, gusto niya meron din siya. Materialistic na tao. Ang tinitignan niya sa pagpili niya ng mapapangasawa ay mga material. Ganda sa sasakyan, ganda ang bahay, maganda trabaho, malaki sweldo, walang masama doon. Pero kung yun lang ang titignan na basihan, materialism ang tawag natin doon. Puro material ang nakita. Hindi ang minahal ay siya, ang minahal ay kung ano yung meron siya. Ganon. So through the things of the world, reign yan, di ba? Makikita na natin yan, alam na natin yan nung una pa man, at makikita natin yan sa Deuteronomy chapter 11 verse 13 hanggang 15. Pagbaba ng ulan, di na natin basahin, pero isulat nyo na lang kung gusto nyo. Deuteronomy 11, 13 hanggang 15. Pagbaba ng ulan, ng unang panahon kasi, ang ulan talagang napipredict ang panahon ng tag-ulan. Ngayon, nagbago. Pero pagbaba ng ulan, siyempre, kaya ngayon, ang sasaya ng mga halaman. So, pagbagsak ng ulan, ang mga damo, nagsisitubo. Ang mga halaman, lumalago, lalo na sa ibang bansa. Maging dito man sa atin. Paglago ng damo, paglago ng mga pananim, ng mga halaman, ang mga tao may pagkain, ang mga hayop may pagkain. Pagka yung mga hayop nila noong unang panahon, baka, tupa, kambing, usa, o mga yan, kung ano naman, malaga nila, o mga hayop sa parang, may nakakain silang karne, may nakakain silang gulay, may nakakain silang gatas, may naiinom silang gatas, may lahat. Bakit? Buhay yung kanilang mga alagang hayop kasi may mga pagkain, tao at hayop. Pagka nabuhay ang mga baka mo, na ibebenta mo, nakakapera ka. Nakapera ka na, makakabili ka na ng lupa mo, ng bahay mo. O kaya ilang baka, kapalit ng lupa. Ilang baka, kapalit ng bahay. Parang ganon. So, ang sinasabi natin, yung patak ng ulan, tumutukoy siya sa ano ang tatanggapin mong material. At ang mga tao, di ba, pinagpapalit ang pagsisimba, ang panambahan, o lalo na nakakalungkot, pinagpapalit yung pagiging Kristiyano dahil ng malaking pera. Yan yung sinasabi ng Bible na you cannot serve God and a big amount of wealth. Hindi pwedeng karibal ng Diyos ang malaking kayamanan. Although, kasi kita ng tao yung nagagawa ng pera. Pero tandaan po natin, hindi pera ang bumubuhay sa atin. Ang mas malaking nagagawa sa buhay natin, ang Diyos. Tama ba? May nagagawa ang pera, pero ang pinakamalaking nagagawa sa buhay natin, hindi na natin hinihingi, ay ang Diyos. Hindi pera. Katunayan, ang sabi ng Bible, ako nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan para ikaw ay kumita ng pera. Kung ang Diyos ang iiwanan natin, hindi tayo magiging matatag. Kaya, susubukin tayo, mga minamahal, at ang lahat ng mga tao na susubok sa material. Kaya kita natin, mga sundalo, mga pulis, di ba? Mga politician, leaders. Kaya hindi makapagtapat sa katungkulan. Inofera ng material. Pagka inano mo yung bigyan kita ng 3 hektaryang lupa. Gagawin mo na yung tama. Ilang mga gates, ilang ulit ang Wall of China. Kaya nga naglagay ng Wall of China para hindi mapasok ang Wall of China. Pero 2 ulit na pasok ang Wall of China. Bakit? Yung bantay, inoferan, binribe, binayaran ng material. Di nakapasok ang mga kalaban. Yan ang nagagawa ng kayamanan. Maraming bumabagsak dahil ng alok na material. Sa larangan ng pag-ibig, sa larangan ng pagtatapat, marami po yan. Sari-sari. Hindi na natin kulang ang panahon natin isa-isahin. Paano ang material sumira, di ba? Dahil kailangan ko ng pera, kailangan ko ng pagkain, kailangan ko ng damit, kailangan ko ng pambayad sa bahay, and so on, ibebenta sarili. Ipinalit yung kanyang moralidad, yung kanyang purity, kapalit ng mga material.
pumatol sa drug lord dahil binibigyan siya ng bahay, ng mga porselas at ng kung ano-ano. Pumatol sa hindi makadiyos na tao. So, paano susubukin ang ating katatagan? Through the things of this world. Things of this world. Mga bagay-bagay na mundong ito. Number 2, through the thrills of this world. A thrill. Ang tao mahilig sa thrill. Gusto niya yung siya ay, woo! Di ba ganun, ano? Gusto ng mga tao yung yes! Ganyan ang gusto ng mga tao eh. May mga thrill. It speaks of pleasures. Masarap ang pakiramdam mo. Maganda sa katawan. Masarap sa panlasa. Maganda sa paningin. Tatawa ka. Magiging masaya ka. Hindi boring ang buhay. And you will be tested sa mga laruan ng mundong ito. At iaalok sa tao hanggang ang mga tao ay maakit sa mga laruan ng mundo at unti-unti siyang ilayo sa Diyos at ang buhay niya, hindi niya namalaya na siya ay alipin na ng mga bagay ng mundong ito at ng thrill, the things and the thrills of this world. Kaya yung kanyang mga hinahabol na mapa sa kanya at yung mga kinatutuwaan niya na gawin niya, unti-unting sumisira at nagbababa sa kanya. Sinisira nito ang kanilang relasyon. Nagkakaroon ng gulo sa pamilya, nagkakaroon ng karumihan ang buhay, nasisira ang magandang kinabukasan because of the things of this world and the thrills of this world. Thrilling na makita ng isang lalaki. Kaya niyang ubusin ang 2 case ng beer. Ano? Sabi niya, wow! Grabe, hanga ako dito. Sige lang, sige pa. Isang dosenang bote pa, ang maka 2 case siya. Hanga ang mga tao sa kanya. Kaya niyang uminom ng ganong karami. Bondat antiyan. Ang lakas uminom. Tumba ang mga kasamahan. Siya hindi. It is the thrill that kill. Through the thrills of this world. Yung iba, paramihan ng boyfriend, paramihan ng girlfriend. Nakailan ka na? Oh, wala ka. Nakadalawa ka lang. 3 lang. Wala yan. Ako, 23. 23. Grabe ka. Oh, wala pa yan. Ito, 31. Oh. It thrills them. But it kills their morality. It kills the peace of conscience. Oo. So through the thrills of this world, akala niya maganda yon, sikat siya sa Facebook, sasayaw siya ng TikTok, pakikita niyang bahagi ng kanyang katawan, at maraming titingin at hahanga at maglalike, at siya'y sisikat, hindi niya alam. Sikat ka, pinapalakpakan sa mundo, pero ang iyong moralidad at ang paningin ng Diyos sa iyo ay nakakaawa at kahabag-habag. Dahil you can win the eyes and the applause of men, but if you cannot win the smile of God, it's nothing. I'd rather win the smile of God and lose the applause of this world. Yan ang maganda. Hangarin nating aprubahan ng Diyos yung ating buhay. So paano susubukin ang ating katatagan? Through the things of this world, through the thrills of this world, yung lahat ng kanilang ginagawa, at lahat ng kanilang gustong ibigay at makamta natin. Pangatlo, through the teachings of this world. Yun yung wind. Flood, tingnan natin yung Psalm 18:4. Psalm 18:4. Ito yung flood. Para yung iba na hindi pa alam ito, anong scripture, yung rain, Deuteronomy 11, itong flood, Psalm 18, verse 4. Sabi dito, the sorrows of death compassed me, and the floods of ungodly men made me afraid. Nang makita ni Haring David, na dumadami na parang baha, parang bumabaha. Di ba? Pag sinabi, bumabaha ng alak.
bumabaha ng mga hindi makadiyos na tao. Sabi niya, natakot ako. Bakit? Anong impluensya ng marami na ang ginagawa ay ungodliness? Ang tendency, maraming gumaya at maraming madala. Alam niyo naman ang baha, meron niyang current, meron niyang power. At marami ang taong nadadala. Mga young men, mga pure young men, mga pure young ladies na kulang ng prinsipyo sa buhay dahil walang salita ng Diyos na panlaban para suriin anong tama at mali, sama sila. Even educators, even the leaders of the nations, nadadala. Why? These floods of ungodly men. And then wind, Ephesians 4:14. Ephesians 4:14. Through the teachings of this world. At bumaha ang mga aral. Sabi niya, if you want to corrupt the nation, corrupt the teachers. Nakatingin araw-araw mga bata sa teacher, nakikinig, humahanga ang galing ng kanilang teacher. Yung pala naman teacher nila, ang tinuturo na ay hiwalay na sa pagiging makadiyos. Tinuturuan na pala sila na maging materialistic. Tinuturuan na pala sila na maging ungodly. Gaya ng teacher namin ng high school. Sabi ng teacher namin ng high school, nasa practical arts kami. Okay lang dito mag-drugs. Okay lang mag-inom. Basta wag kayong manggugulo sa klase ko. Pag nadinig mo yun sa someone who is in authority, nagkakaroon ka ng lisensya at lakas ng loob para gawin. But through the teachings of this world, saan sabi niyan? That we henceforth be no more children. So, sino ang nadadala? Parot parito? Children. Immature people. Hindi bihasa sa katotohanan. Hindi matalas ang kanyang pakiramdam o yung discernment. Hindi niya ma-discern kung nilalagay sa kanya ng Facebook o nilalagay sa kanya ng YouTube o nilalagay sa kanya ng television o ng Netflix na palabas ay nakakasira na ng kanyang pagkatao. At nagiging marumi ang kanyang isip. So ito yung sinasabi, that we henceforth, sino ang teacher ng ating mga anak? Sino ang teacher natin? Ngayon, para hindi daw tayo maging mga bata, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine. Every wind. Iba't ibang hampas ng hangin. May pasilangan, may pakanluran. North, south, east, and west. Hindi tayo dapat parang mga bata na kapag ka ang hangin ay paparito, dala tayo paron. Pag ang hangin ay parito, paron tayo. Pag ang hangin ay paparon tayo. Pag ang hangin ay paparon. Hindi tayo pwedeng madala ng iba't ibang direksyon ng hangin sapagkat isa lang ang ating susundin, yung aral ng ating Panginoon. Yan na lang, susundin mo. Kaya susuriin mo lahat ng aral. Pati yung mga kasabihan. Pati yung mga kung ano ng mga aral ng unang panahon. Di ba may mga kasabihan tayo nung unang panahon? Kaya susuriin mo yun. Lahat ng mga kasabihan na yan. Kaya pagka kinagkwentuhan natin yung mga kasabihan ng araw, nagtatawanan tayo kasi biktima tayo ng mga maling aral. Mabigay nga kayo ng mga kasabihan ng una. Anyone? Brother Ginto, kasabihan na inyong natatandaan. Di bali nang maubos ang yaman, wag lamang maubos ang yabang. Tignan nyo nga naman. Siyempre sa kayabangan, ubusin ang yaman, ha? Di bali lang maubos ang yabang. Ang yaman, wag lang maubos ang yabang. Mali, di ba? Mali. Pero yun ang teaching mga mag-iinom kadalasan yan Mag-iinom ba kayo dati, Brother Ginto? Hindi naman. Nakakapakinig lang kayo. Ayan. O kayo nagtuturo sa kanila. Alam nyo, marami yan So, paano susubukin tayo? Para tayo masira ang katatagan at ilayo kayo, pero kung tama ang inyong pag-iisip, magiging pagsubok at lalong lilitaw. Kung baga sa, alam nyo, friction to
opposite force. It hurts sometimes. It hurts. Pero when there is an opposite force, when there is friction, it produces heat. And you will be smoothened. Di ba? Makikinis ka. Kikinis ka. Minsan, nagpapadala ang Diyos ng mga ganitong pagsubok, iaalaw ng Panginoon na subukin ka sa pamagitan ng mga material ng mundong ito, sa pamagitan ng thrill ng mundong ito, at sa pamagitan ng teachings na madidinig mo, kung ikaw ay magpapakatatag, dito mo isasalig ang iyong buhay at hindi sa mga turo ng mundong ito. Para ka magkaroon ng kapayapaan, mag-yoga ka. But that is not the peace of God. Kailangan natin, hindi masama, but to the extent, not to the extent, nalalabagin ito ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Okay? So, paano susubukin? Yan, may tatlo. Through the things of this world, through the thrills of this world, and through the teachings of this world. Na paano tayo magiging tunay na matatag? Punta po tayo doon. Paano tayo magiging tunay na matatag? Kabataan ka pa, magiging matatag ka. Anong sabi sa Matthew? Punta tayo doon. Sabi ron, yung Matthew chapter 7, whosoever heareth the sayings of mine and doeth them. Number 1, paano tayo magiging tunay na matatag? Number 1, be one of the right men. Be one of the right men. Sabi ron, whosoever heareth the sayings of mine and doeth them. Be one of them. These are the right men to follow. These are the right men for our model. These are the right men to encourage us, to influence us, to teach us, to train us and our children. Be one of the right men, those who hear and do the sayings of Christ. Ibig sabihin, pipili ako saan ako belong. To where will I belong? I will choose. Kaya be close sa mga tao. Doon kayo maging close. Maging friendly kayo sa lahat ng tao, but be close sa taong makadiyos. At pagka na-sense ninyo na ang dala sa inyo ay hindi makadiyos, aagwat kayo. Aagwat kayo. Hindi ibig sabihin hindi kayo kaibigan, but do not be close kapag ka ang influence ay ungodly. Sense, damahin ninyo, basahin ninyo, suriin ninyo, ang dala ba niya sa akin? Lalo akong tumitibay. Bawa, si Frank. Magkaibigan kami. Sa tuwing mag-uusap kami ni Frank, ang dala-dala sa akin ni Frank, yung bang, thank you Lord, yes, amen. Yung bang ang influensya niya sa akin, napapalapit ako sa Diyos, masama kami nagpupuri, sumasaya lalo ang aming buhay, nangangarap kami ng maganda, Yung bang ang ganda ng influensya na dating sa akin ni Frank, I want to be close with you. Kasi healthy ka eh. Healthy ka kasama. Ngayon, kapag ka naman, kasama ko si Ray. Kunyari lang, toxic naman itong isang ito. Andala lagi sa akin kung ano-anong hindi magaganda. Huwag ko siyang lalayuan. Kaibigan ko yan. Kasi walang perfect na tao Kinakailangan naman ako maging blessing sa kanya. But, I will not be that close na siya ay makaka-impluensya sa aking buhay na paghiwalay namin, problemado na rin ako. Sira na rin ang spirit ko. Hindi na maganda epekto sa akin. So, I will not be close to this man. Dahil hindi ang dala niya sa akin yung uri ng taong nakikinig at gumagawa ng salita ng Diyos. Itong taong ito ay nabubuhay sa laman. Hindi siya godly. Kaya kapag hindi God ang influence,
Be friendly, but do not be close. Learn to belong. Be one of the right men para kayo maka-impluwensya. Hindi kayong impluwensyahan ng mali. Amen? So, maluwanag po yun, ha? Paano tayo magiging tunay na matatag? Pili kayo. Saan ang inyong linya? Doon ako sa linya ng mga taong nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Kung ito, nakikinig lang, hindi naman sumusunod, nakikinig, iba naman ipinamumuhay, do not be close. Just be a friend, be friendly, but do not be close. Do not be in partnership sa mga ganitong tao. Ang magiging kapartner nyo sa anuman, kung kayo mag-aasawa, ang mapapangasawa nyo, ganitong klaseng tao, nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Makadiyos ang buhay ng mapapangasawa nyo. Hindi kayo dadalhin sa masama. Now, ito nakikinig, hindi naman gumagawa. Pag napakasawa nyo yan, problema nyo yan. Dahil sinusunod niya sarili niya, hindi ang Panginoon. Huwag kayong magmadali. Yeah, but pray. Huwag naman kayong magpabaya. So, paano tayo magiging tunay na matatag? Number 1, be one of the right men. Number 2, hear the right message. Pili ka ng mga kasamahan mo, then pipili ka ng pakikinggan mong mensahe. Siyempre, garbage in, garbage out. Treasure in, treasure out. Kaya kung basura ang inilagay sa atin, ilalabas natin basura. Pag ang tinanggap natin ay kayamanan, kabutihan, ang ilalabas natin sa salita natin kabutihan. Huwag tayong maging bulag, mga kapatid. Huwag tayong maging bulag. Huwag tayong maging pabaya na tayo ay instrumento ng mga kasalanan sa atin padadaanin at tayo magiging daluyan. Hindi naman tayo ganon, hindi ka naman dating ganon, naging ganon ka dahil nahawahan ka o nahawaan ako o nahawaan kita nang nakakasama. Di ba? Ganon. Kaya, paano nyo malalaman ang mga bagay na nakakasama? Una, nilalabag natin ang Diyos. Sinisira natin ang relasyon natin sa Diyos. Sinisira natin ang relasyon sa tao. Sinisira natin yung sarili nating kapayapaan. Kaya hindi nagiging healthy. Bakit? Wrong message ang pinakikinggan. So don't be a servant of wrong messengers. Hear the right message. Be one of the right men and hear the right message. Sabi dito, hear it, the sayings of Christ. Number 3, obey the right master. My master, your loyalty and my loyalty belongs to only one master. Ang Diyos lang, ang Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, the sayings of mine, no other voice to obey. Be one of the right men. Hear the right message and obey the right master. Kapag ang master natin ang Panginoon, paggising mo sa umaga, magre-report ka. Panginoon, anong gusto mong gawin ko? Gabayan niyo po ako sa maghapon. Pagdating ng gabi, tapos na ang maghapong trabaho, tapos na ang trabaho pag-aaral, tapos na lahat ang maghapon, magre-report ka uli sa iyong master. Lord, salamat po, iningatan mo ako, pinagpala mo, tinugunan mo, at ginabayan mo po ako. Lord, salamat po, magpapahinga na po ako muli. Paggising uli sa umaga, kuha ka uli ng report sa iyong master. Lord, gabayan niyo po ako. Ano po ang gusto mong gawin ko? Ganon. May mga tao na gumising ng umaga, hindi tinagpo ang kanyang master. Bago matulog sa gabi, hindi tinagpo ang kanyang master. Nakalimutan niya yung kanyang Panginoon. At may iba na siyang sinusunod. Kadalasan, ang sinusunod natin, yung gusto natin. So we become the master of ourselves. But obey the right master. Number 4, have the right manner. Have the right manner. Sabi dito, and do it them. Now, the word do it is a present progressive tense. Present progressive tense. You keep on doing, you are doing it now, and you will keep on doing. Sabihin, patuloy siyang nakikinig, hindi siya tumitigil, at patuloy siyang sumusunod sa kalooban o salita ng Diyos.
Hindi lang sumunod for 1 week, nakinig for 1 week, and then the rest, tapos na. Hindi to 1 week seminar. Hindi to 1 month webinar. This is instruction for a lifetime. Lifestyle. My lifestyle, your lifestyle is what I heard from the Word of God. And that will be the manner of life na kinakailangan natin i-practice. So have the right manner. Be one of the right men. Hear the right message. Obey the right master. And have the right manner. At kayo magiging matatag. Hindi pwedeng hindi. Sa trabaho, hindi kayo mandadaya. Alam nyo, sa buy and sell ng mga lupa, ng mga properties, ang daming dayaan dyan. Nung kailan lang, naging saksi ako sa ganyan na pwede palang gawin yon. Pero, pwedeng itama. Ngayon, kung makikinig tayo sa tamang master, magkakaroon tayo ng right manner, you will become stable. You will be established. Nagiging matatag ang iyong buhay. Hindi tayo pa bago-bago. Kung ano uso, yun ang mangyayari sa atin. Now, lastly, 3 pieces of advice para sa ating lahat. 3 pieces of advice. Colossians chapter 3, verse 11. Colossians 3:11. Number 1, let Jesus dominate your heart. First piece of advice, let Jesus dominate your heart. Sabi ng Bible, guard your heart, for out of it are the issues of life. Who is dominating your heart? Artista? To the effect na yung mga artistang yon ang magdidikta ng ating model, ng ating lifestyle, na minsan hindi na natin alam na salungat na pala kay Kristo dahil hindi naman mga Kristiyano yung maraming artista. Sino? Yung mga mayamang businessmen? Yung kanilang lifestyle? Yung kanilang philosophy? Yung ba magdodominate ng aking puso? Mga basketball player? Mga dancer? Mga worldly na mga tao? So, let Jesus dominate your heart. Sabi dito sa 3:11, where there is neither Greek nor Jew, circumcision or barbarian, Scythian, bond or free, but Christ is all and in all. Pag sinabing Christ is all, Christ is my life, Christ is my strength, Christ is my goal, Christ is my prize, Christ is my joy, Christ is my teacher, Christ is my model, Christ is my friend, Christ is my provider, Christ is my lover, Christ is my healer. Christ is all. So what dominates your heart? Ano ba ang pumupuno ng inyong puso? Para maging matatag ang isang tao, merong controlling factor sa puso ng taong yan. What controls the heart? Controls the man. What controls the heart controls the man. Kaya kung ano ang kumukontrol ng puso, doon ka dadalahin ng iyong paa. Kung ano ang kumukontrol ng puso, yun ang magiging galaw at gagawin ng kanyang kamay. Yun ang magiging bukas ng kanyang bibig. What dominates the heart? Kaya kapag ka ang tao, punong-puno ng galit, ano lalabas sa bibig? Ano lalabas sa gawa? Saan dadalhin ka ng iyong mga paa? Kung anong iniudyok ng puso? Galit. Kapag ang puso ng tao, punong-puno ng kalaswaan, saan ka dadalhin? Dadalhin ka sa malalaswang lugar. Gagawa ka, gagamitin mo ang daliri mo sa mga malalaswang website. Magsasalita ka at magiging kakwentuhan mo mga taong malalaswa ang istorya. What dominates the heart? Controls the man. Let Jesus dominate your heart.
Now, kung sinasabi ng Bible na sa lahat ng pagkakataon si Kristo'y tinukso at siya hindi nagkasala, kung si Kristo ang dominating factor, He rules the heart of man, then mababago ang buhay ng taong yon. Hindi mo kinakailangang ikulong para magbago. Hindi mo kinakailangang bugbugin para magbago. Hindi mo na kinakailangang barilin para magbago. Hindi mo kinakailangang balian ng buto para magbago. Hindi mo kinakailangang alisan ng cellphone para lang magbago. Kapag si Kristo, meron na siyang kusa, nag-iisip na siya ng tama. Ginugusto niya yung tama. Ginagawa niya ang tama. Sinisikap niyang salitain ay tama. Pinipigil niya ang kanyang dila na panggalingan ng mga salitang mali. Ang ganda ng epekto kapag si Kristo ang dominating factor ng heart. Amen? So, first piece of advice, let Jesus dominate your heart. Number 2, second piece of advice, let the Word populate your mind. Let the Word, now, we are talking about the Word of God. Let the Word of God populate your mind. Kung anong sumasagana sa isip ng tao, it's either it will make you or it will break you, sabi nga. It makes you nearer to God or farther from God. Far from God. So let the Word populate your mind. Ang sabi sa Psalm 119, 104. Ito ang sabi sa Psalm 119, 104. Through thy precepts, I get understanding. Therefore, I hate every false way. Kaya kung paano naging matalino si David, paano siya nakaiwas sa maraming mga kasalanan, sabi niya, through the precepts, the teachings of the Word of God. Sabi niya, I get understanding. Ang sinasabi ko sa inyo, with all the getting, get understanding, sabi ng Bible. Lawakan niyo ang pangunawa niyo. How? Word of God. Let the Word of God, sabi sa Colossians, let the Word of God dwell in you richly. And lagay ko lang, in other words, let the Word populate your mind. Punuin mo ang isipan mo ng salita ng Diyos dahil anumang sitwasyon ang haharapin mo, anumang pagsubok ang haharapin natin, anumang tukso ang haharapin natin, yung Word of God na nasa ating isip, yun ang ihaharap natin sa sitwasyon. Yun ang gagamitin ninyo para malaman nyo ano ang inyong hakbang na gagawin o ano ang hindi nyo dapat gawin. Let the Word populate your mind. So do not be lazy in reading the Bible. Kahit hindi nyo maintindihan, just keep on reading. Have that goal. I will read. Magsimula kayo sa maiksi. Pagkatapos ng maiksi na, maraming maiksi dyan eh. But you can read the book of John. Gospel of John, 1 John, 2 John, 3 John. Napasahin nyo muna yun sa New Testament. So let Jesus dominate your heart. Let the Word populate your mind. And let the Spirit regulate your actions. Let the Spirit of God regulate. Diba? May regulation, rules and regulation, control and regulation. Let the Spirit regulate your actions. Anong sabi ng Bible? Galatians chapter 5, verse 16. Galatians 5:16. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Itong laman na ito, yung aking pagiging makasarili, marami akong gusto na gusto ko. Gusto nyo sa inyong sarili. Pero hindi gusto ng Diyos. Pati mga hindi gusto ng Diyos, ginugusto ng ating sarili. Ngayon, nasabi ng Bible, kung ikaw ay lalakad sa pangunguna, you are being led, you are being regulated in your actions by the Spirit. Sabi ng Bible, you will not fulfill the lust of the flesh. Kahit gusto mo, pero mali, hindi mo nagagawin. Kaya nagtataka sila, ba't pagka na-born again, nababago ang buhay? Ba't dati ayaw na ayaw ng Bible? Ngayon, Bible na Bible ang gusto.
Dati ayaw ng mga gospel music na yan. Ang gusto, mga rock and roll na mga masasaya, maiingay, maraming hampas ng tambol, indakan, sayawan, inuman. Dati yun ang gusto, ngayon wala na sa mga ganung bahay aliwan. Ngayon, ang gustong-gusto na yung manambahan at maglingkod. Dati nakabihis ng ganito lang ang bihis niya. Bakit ngayon umayos ang bihis? Dating long hair, ngayon nagpagupit ng clean cut. Ano bang nangyari? What happened? Hindi alam ng mundo na sa puso mo, may isang naghahari, hindi na ikaw, si Kristo. Sa isip mo, meron ng narito na nakalagay sa isip mo ng mga bagong bagay na wala sa iyo nung una, na ngayon ang salita ng Diyos ay nariyan na sa iyong isipan. At ang mga gagawin mo ay through the leading of the Holy Spirit. Hindi alam yun ng mundo. Ang nakikita lang nila nagbabago ang tao. Kaya napakahalaga na nang naligtas tayo, tinanggap natin si Kristong tagapagligtas, nagsisi tayo ng kasalanan, nagtiwala tayo kay Jesus, napakaganda, yun ang simula. Di ba? So, again, bilang pagtatapos, basahin natin ang 1 Corinthians chapter 3, verse 11. 1 Corinthians 3 and verse 11. 3:11, di ba? Anong matatag na buhay? May tamang pundasyon. Bago kayo magtayo ng bahay, anong una niyong ilalagay? Haligi ba agad? Hindi. Bubong ba agad? Hindi. Dingding ba agad? Sahig ba agad? Hindi. Ang una niyong ilalagay, pundasyon. Pag matibay ang pundasyon, yan, magtayo ka ng bahay. At pag hinampas ka ng ulan, hinampas ka ng materialism, hinampas ka ng ungodly men, hinampas ka ng mga aral ng iyong buhay, hindi ka matatangay. Mananatili kang tama ang iyong buhay. Why? Tama ang pundasyon ng buhay. 1 Corinthians 3:11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. The foundation of the church is Jesus Christ. The foundation of your life, the foundation of your home, the foundation of your marriage should be Jesus Christ. Kaya kapag hindi Christ-centered ang family, hindi Christ-centered ang marriage, hindi Christ-centered ang relasyon ninyo, nag-boyfriend and girlfriend kayo, hindi kayo nakaayon kay Kristo, you will collapse. Kaya ang dami ngayong sirang pamilya. O sige, nakasal, naging masaya sila, sa kalagitnaan, naghiwalay. Why? Hindi na si Kristo ang pundasyon. Pero kapag si Kristo ang pundasyon, hindi kayo paghihiwalay ng material. Hindi kayo paghihiwalay ng ungodliness. Hindi kayo paghihiwalay na sisirain ng mga maling aral ng mundong ito. Ginawa niya yun sa'yo? Gawin mo, doblehin mo. Yan ang sabi ng mundo. Pakita mo sa kanya na yung ginagawa niya, kaya mo rin. Pag ang padaig sa asawa mo, yung ginagawa niya, gawin mo rin, doblehin mo pa. May mga advice ng mga kaibigan, ang pundasyon ng buhay ay reasoning, wrong philosophy. Pero kapag si Kristo, hindi. Tuturuan mo yung dinadaya ng asawa. No? Ituturo mo, mag-pray ka muna. Brad o sister, babae man o lalaki, mag-pray ka. Pag-pray natin yung iyong asawa. Kaya ganon. Hindi away ang ituturo mo. Awayin mo. Sundan mo, barilin mo pag nakita mo. Hindi gano'n. Mag-pray tayo. Ay tinuturo agad sa Diyos. Mag-pray tayo. Tapos, mag-ayos ka ng sarili mo. Magpaganda ka. Kung babae. Mag-ayos ka, lalaki. Ayusin mo sarili mo. Asikasuhin mo pagdating sa bahay. Magsipag ka. Ayusin mo bahay niyo. Pagdating, asikasuhin. Tinuturoan mo ng kaayusan. Hindi mo tinuturo ang magrebelde. Hindi mo tinuturo ang magdagdag ng panibagong mali. Bakit? Christ-centered eh. Iba epekto, iba ang turo. Mag-abogado kayo, sabi nung isa. Abogado kayo, habla mo. Mag-divide na kayo ng ari-arian. Pareho naman kayong kumikita. Mga advice ng mundo na mali. So, let Jesus dominate your heart. Let the Word populate your mind. And let the Spirit regulate your actions. And let the church be the expression of your worship.
serving the Lord. Ha? Maraming Diyos, maraming salamat po sa inyo. Pinupuri ka namin, Lord, sapagkat pwede kaming maging matatag sa mundong ito. Marami na ang sinira ng mga maling aral, natangay sa maling paniniwala, nadaya ng mga maling doktrina, naniniwala sa maling paraan ng kaligtasan, naniniwala sa hindi totoong Diyos, naniniwala sa maling paghahanap buhay, wrong philosophy ng mundong ito. Marami nang nadaya ng mga ungodliness. Kapag may problem, dinadala sila sa inuman, dinadala sa kasayahan, dinadala sa sugalan, dinadala sa droga, sa bawal na gamot. At lalong nasisira ang buhay. Ungodly men. Tinuturuan at ibinubuyo na mag-enjoy sa iba't ibang kalaguyo para aliwin ang sarili, kaaliwang nakakasira at nakamamatay. Marami po ang nasira sa iba't ibang daya ng mundong ito. Pero salamat po, meron kaming maliwanag, kaisa-isa ang susundin, na hindi nagkamali, perpekto ang aming Panginoong Hesukristo. Hindi kami dadalhin sa masama, dadalhin kami sa buhay na walang hanggan. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, at nawa po, lalo kami maging interesadong kilalanin si Jesus. Magkaroon kami ng lalong interes. Gusto kong makilala pa lalo si Jesus. Paano sinasabing si Jesus ang kumpletong paraan ng kaligtasan? Paano yun? I want to know. And I want to be saved. I want to be born again. Gusto kong mag-dominate, maghari si Kristo sa aking puso. Gusto kong mapopulate ng Word of God ang aking isip. At gusto kong pangunahan ako ng Espiritu ng Diyos sa pang-araw-araw kong pamumuhay at gawain. Matatag ang tao na may tamang pundasyon, maging kami mga Kristiyano. Bless you po ang bawat isa. Dalangin namin ang bawat isa. Katatagan sa bawat tahanan, katatagan ng bawat kalooban, katatagan ng bawat kinabukasan at kasalukuyan. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen, amen, amen. Tayo po ay tumayong lahat, tayo po ay umawit at mawit po tayo ng awitin na nakasalig tayo kay Kristo. Amen po. Awitin natin. The solid rock. Tama ba yun? Yung ba yung my hope is built? Yes po. Yeah. Same tayo na nasa isip. Alright, awitin natin ito. Amen. The solid rock. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. No more singing. Mga kapatid, gaya ng inawit natin, I rest on His unchanging rest. Are you at rest? Do you have problems? Do you have trials? Find rest in Him. Amen. Now, sa kaunting panahon, bago tayo umawit, gusto kong tayo po'y manalangin, taimtim, habang tayo nakatayo. Isipin ninyo inyong sarili mga suliranin, Lord. Pinagtiwalaan ko magagawa ng pera, pinagtiwalaan ko magagawa ng kalusugan, pinagtiwalaan ko magagawa ng gobyerno. Time and time again, I am frustrated. Pinagtiwalaan ko magagawa ng aking sarili o ng aking kapwa, but I found out there is no one perfect. Pero ikaw ang aking pwedeng pagtiwalaan. So sa gabing ito, dalhin natin sa Kanya ang ating mga alalahanin, suliranin, kabigatan, pinagmamalasakitan, dalhin natin sa Kanya. Sandali po tayong manalangin ng taimtim, tahimik po. Sa mga kayo nakatayo, kayo mga nasa online, we would like you to join us in praying. Pray for our nation, pray for your family, pray for your pastor, pray for the church and the church workers, the voluntary and the full-time workers. Pray for our missions.
pray for the sick, for the frontliners, for the leaders. Tayo po'y manalangin sandali. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito. At saksi kami sa maraming klase ng buhay, umaring sa sarili naming buhay. Nakakita kami ng maraming pamilyang magulo, mag-asawang maaway, pagsasamang natapos ng maaga, mga kabiguan na hindi kayanin ng kalooban at ng isipan na naging sanhi ng higit na kaguluhan o pagkahirapan ng kalooban o paggawa ng mali. Nakakita kami ng maraming sari-saring kaaliwan, kasiyahan ng mundong ito na nagdadala sa imoralidad, sumisira ng kinabukasan, ng pangangatawan, ng isipan, ng magandang pag-uugali. Pero kay Kristo, wala kaming nakita na sumunod kay Jesus na naging masama ang buhay at napariwara. Wala kaming nakitang sumunod kay Jesus na nagsisi ng kasalanan at tinanggap siyang tagapagligtas at pinaghari siya sa kanilang puso na ang buhay naging mas masama kaysa dati. Kundi ang nakita namin ng lahat ng sumunod kay Jesus at ginawa siyang pundasyon ng buhay, paganda ng paganda ang buhay. Paliwanag ng paliwanag ang bukas. Pasaya ng pasaya ang karanasan ng buhay. Lahat ng natutong sumunod at magtiwala. Kaya Panginoon, dalangin namin, lahat kami na narito, lalo kaming maging matatag, na hindi namin baguhin at hindi kami matukso, na iwanan ang aming Panginoong Hesukristo, ay hindi kami maging mga tapat na tagasunod at tagapaglingkod. Bless you po ang bawat isa. Tunay na ikaw nga ang aming pag-asa. Bless you po ang bawat isa at ang aming mga dinalangin, hiniling sa iyo. Kapatid po namin ang mga namimighati, ang Dionisio family, ang Alulod family, ang Amistoso family. Alawin mo po sila. At ikaw po magbalik ng pagpapala sa kanilang pamilya. Maging sa bawat isa sa amin. At siman po na aming maaring nakaligtaan, ikaw po nakakaalam, Panginoon. Alawin mo po, patnubayan po sila. Maging ang bawat isa sa amin para sa matatag na buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Awitin po natin ang susunod na talata. Amen. When darkness seems to hide His face, when darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds sweet in the vale. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with
trumpet sound. Oh, may I then in him be found, dressed in his righteousness alone, faultless to stand before the throne. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand, all other ground is sinking sand. Amen. Manatili po tayong nakatayo at atin pong hilingin si Pastor Ray Cordova para po tayo pangunahan sa ating offertory prayer. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat muli sa iyong mga salita naming napakinggan. Patuloy mo pagpalain sa aming mga puso at ganoon din po ang mga aming ipagkakalob sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo pong gawa ng mga kamay ng mga anak mo. Patuloy ka po magbukas ng maraming opportunity, Panginoon. At pagpalain mo po ang aming family, ang aming iglesia, mag-aming pastor. Bless mo pong lahat ng ito. Ito ang dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Awitin natin ang always the same. Jesus is always the same. All together now. I am his, he is mine. Jesus knows my name. I can rest in his arms. He's always the same. When I fall, Jesus takes my hand, cleansing me, lifting me, helps me. All together, please. Always the same. Oh, praise his name. Jesus never changes. He's always the same. Always together. His love is forever. Jesus never changes. Tumayo po tayong lahat as we sing the last stanza. In His love I'm secure, we shall never part. In His word I will trust and give Him all my heart. In the dark of the night, when my heart would fear, lovingly, tenderly, my Savior is near. Always the same. Oh, praise His name. Jesus never changes. He's always, amen. Always together. His love is forever. Ulitin natin ang chorus. Is always, Amen. Napakasarap awitin ito. always the same. Oh, praise His name. Jesus never changes. He's always the same. Always together. His love is forever. Jesus never changes. He's always the same. Jesus never changes. He's always the same. Amen. Tayo manalangin. Panginoong dakila, Ama, salamat po sapagkat meron kaming tagapagligtas at Panginoong sinampalatayanan at pinaglilingkuran na hindi nagbabago, Panginoon. Ibig sabihin, siya ay totoo sa kanyang mga pangako noon pa man, ngayon hanggang sa
susunod pa pong mga panahon, Panginoon. Salamat, Lord, sa reminder na yung salita na muli kami ay inyong pinalahanan, na ninanais niyo po kami na magkaroon ng matatag na buhay. I remember, dear God, your word sa Psalm that says, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor sitteth in the seat of the scornful." Sapagkat ang amin pong pinaniniwalaan, Panginoon, na kami po ay katulad ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng ilog na nagbubunga, hindi na agad na nasisira, Panginoon, anumang bagyo ang dumating, sapagkat kami nakatanim sa solidong pundasyon, Panginoon. I pray, dear God, na yun po ang maging buhay namin. Salamat po, Lord, sa mensaheng inyong pinagkaloob sa pamamagitan na ni Pastor Colmy. Pagpalain niyo po siya patuloy, ang kanyang ministry, ang kanyang vision, Panginoon. Sa mga kapatiran po, Panginoon, na namimighati, please comfort them, sapagkat sa pagpanaw na mga mahal sa buhay, Panginoon. Pagpalain niyo rin po kami, Lord God, nawa kami maging pagpapala po sa bawat isa at sa ibang mga kapatiran, at patuloy niyo po kaming gamitin pa para magatid ng magandang balita, Panginoon, sa ibang tao, Panginoon. Patawad po sa aming pagkukulang, at please dismiss us with your love and your grace, dear God. And bring us back, Lord, let us worship you again sa susunod na yung pananambahan with all excitement, Panginoon, to worship you in spirit and in truth sa darating na linggo, Panginoon. Salamat po sa iyong gabay at patuloy po yung provision, God, at binibigay lamang namin ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.